Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isa sa mga bagay na madalas nating pinapangarap ay ang magkaroon ng sarili nating bahay. Ngunit minsan, sa ating kagustuhan na makamit kaagad ang bagay na ito, ay may mga bagay tayong naisasantabi na magiging mahalagang bahagi pala ng ating buhay at minsan ito ay nadidiskubre sa mga sitwasyong hindi mo inaasahan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lian, 28 years old, na taga Manila. Nagtatrabaho po ako as BPO agent sa isang call center company. May isang anak ako na lalaki. Itago na lang po natin siya sa pangalang Dion. 8 taon ang edad at siyang nag-iisang kasama ko sa buhay. Yes, tama po kayo sa pagkakadinig. I'm a single mom at hindi ko naman po kinakahiya yun. Since I'm working as a BPO agent na nasa graveyard shift, may mga pagkakataon na pinapakinggan ko ang inyong programa kapag nakakaramdam ako ng antok. Nakakalibang po kasi ang mga ipinapadalang kwento sa inyo ng inyong mga letter sender. Kaya naman ang mapakinggan ko na may kapareha sa akin na karanasan ng ilan sa kanila, ay naisipan ko na bakit hindi ko din subukang magbahagi sa inyo ng aking kwento. Nagsimula ang aking istorya ng isang beses na naghahanap ako ng maituturing kong sariling bahay. Ayoko kasing lumaki ang aking anak sa isang apartment kung saan ay maraming mga tao na ang alam lamang ata sa buhay ay manira ng ibang mga individual. Biktima kasi ako nito dahil nga sa pagiging single mom ko. Aminado naman ako na maaga kong nagbuntis at napariwara ang buhay. Ngunit ayokong lumaki sa ganitong environment ang aking anak sa kanyang murang edad. 3 taon pa lamang noon ang aking anak, kaya naman hanggat maaga pa ay hindi pa niya naintindihan ang mga bagay-bagay, ay gusto kong mailayo na siya dito. Ngunit dahil nga ang kinikita ko ay napupunta lamang para sa pang-araw-araw naming pangangailangan at buwan ng bayad sa renta at sa nag-aalaga sa aking anak, ay hindi ako masyadong nakakaipon at hindi pa sapat ang aking naitatabing pera upang makabili kahit na maliit na bahay lamang. Hindi naman nagkukulang ang aking mga magulang sa pagtulong sa akin, ngunit hindi pa din naman ito sapat upang mabili ko ang aking pinapangarap na bahay. Kaya naman kahit mahirap ay nagtitiis na lamang din ako sa aking mga naririnig na masasakit na salita mula sa mga marites kong kapitbahay. Akala ko talaga ng mga panahong yon ay hindi ko na makakamtan ng aking inaasam na sariling bahay. Ngunit totoo nga yata talaga ang kasabihan na minsan ang mga inaapi ay siyang pinagpapala. Madalas kong ma-open up sa aking mga kasamahan sa trabaho ang aking mga naranasan mula sa aking mga kapitbahay. Kaya naman nang may narinig silang pinagbibiling condo unit sa murang halaga, ay agad nilang sinabi ito sa akin. Ako naman ay medyo na-excite dahil baka sa pagkakataon na yon
Upang makabili ako ng sarili kong bahay ay dapat ko nang kunin. Nang magkaroon kami ng off ay agad naming binisita ang lugar kung saan ay makikita ang kondo na kanilang tinutukoy. Nang makita ko ito ay talaga namang nagustuhan ko po ito. Bago kami pumasok doon ay may lumapit sa amin ng isang matandang babae. Nag-aalala itong nagtanong sa akin kung bala ko daw bang bumili ng unit doon. Nang sabihin kong oo ay agad niya akong sinabihan na huwag ko na daw balikan pa yon dahil malas daw ang lugar na yon. Tinanong naman siya ng katrabaho ko kung paano nitong nasabi na malas ang building na yon. Ayon sa matanda ay tumbok daw ang lokasyon ng nasabing building kaya naman ang ilang tumira doon ay mamalasin. Ganon daw ang mga pamahiin ng mga matatanda kaya naman maghanap na lamang daw ako ng ibang bibilihing bahay. Nagkatinginan lamang kaming magkakatrabaho noon. Pigil ang tawa namin sa sinabi nito. Para naman hindi kami magmukhang basto sa harapan ni Manang ay magalang na lamang kaming nagpaalam sa kanya na papasok na kami sa loob dahil naghihintay na yung kausap namin doon. Iiling-iling lamang siya sa amin na nakatanaw habang papasok sa loob ng building. Nang medyo makalayo na kami ay doon na kami natawa ng malakas. Hello, sa panahon ba naman kasi ngayon ay may naniniwala pa din pala sa ganong mga bagay. Laki din ako sa pamahiin ng aking lola sa side ni mama pero so far naman lahat ng sinabi niya sa akin noon na mga pamahiin na nasuway ko ay wala namang nangyari sa akin na tulad ng sinasabi nila. Kaya paano ako maniniwala sa ganong mga kasabihan nila, hindi ba? Pagdating namin doon, sa unit na ibinebenta ng kausap namin ay mas lalong naging buo ang aking kalooban. Nabilhin ito kung pasok naman ito sa budget ko. Dahil medyo curious din ang aking mga kasamahan sa trabaho tungkol sa sinabi ni Manang ukol sa pagiging tumbok ng lugar na yon ay tinanong din nila ito doon sa kausap namin. Naging honest naman sa amin ang nagbebenta ng unit na yon na kaya nga daw mura ang kabilang singil or ang kanilang singil kumpara sa ibang mga condo building ay dahil nga sa lokasyon ng establisyamentong ito. Di naman daw kasi naniniwala sa mga pamahiin sa feng shui ang may-ari ng building na yon. May mga ilang tenant din sila doon na matagal nang naninirahan sa lugar na yon at wala namang nangyayari sa kanila kaya tiwala siya na kahit ganon ang lokasyon nito ay madami pa ding maninirahan doon. May mga ilan nga lamang talagang tao na tila napako sa paniniwala sa nakaraan. Kaya naman may mga pagkakataon na sinisisi nila ang lokasyon ng lugar na yon sa mga nangyayaring hindi magandang mga bagay sa kanilang buhay. Upang maibsan ang ganong mga usapin, sa kanilang negosyo ay ipinabenta na lamang ng may-ari ang mga unit doon sa murang halaga. Tinanong niya kung willing pa din daw ba akong bilhin ang unit na napili ko kahit na alam ko na may ganong usap-usapan ukol dito. Wala naman akong panahong maging choosy at saka hindi na naman ako naniniwala sa mga ganong matatandang kasabihan. Kaya naman nang malaman ko na swak naman sa budget ko ang presyo ng naturang unit ay agad akong pumirma dito. Pakiramdam ko ay sa sobrang swerte ko ng araw na yon dahil nga sa wakas ay makakalis na ako sa lugar na matagal kong pinagtitiisan. Agad kong binalita sa aking mga magulang ang magandang balitang yon. Maging sila ay natuwa para sa akin dahil alam na alam nila kung gaano ko kagusto na makaalis na sa lugar na tinitirhan namin. Gusto rin kasi nila sana kaming kunin at doon na lamang tumira sa kanila pero dahil medyo malayo nga sa work ko ang bahay nila ay tumanggi ako. Plano ko din kasi talagang bumukod sa kanila dahil ayoko maging pabigat sa aking mga magulang. Lalo na ngayon at may anak na nga ako. Matatanda na din kasi sila kaya alam kong mahihirapan din silang mag-alaga kay Dion.
Kaya naman mas gusto kong kumuha na lamang ng yaya kaysa naman sa kanila pa iasa ang aking anak. Hindi ko na nga po pala binanggit sa aking mga magulang ang lokasyon ng aking nabiling bahay. Medyo isa kasi sila doon sa mga taong naniniwala sa mga pamahiin ng mga matatanda. Kaya naman alam ko na kapag nalaman nilang nasa tumbok na lokasyon ng aking lilipatan ay posibleng kumontra sila dito at mag-alala sa akin. Ayoko nang dumagdag pa sa isipin nila kaya naman mas pinili kong itago sa kanila ang ganong bagay. Matapos kong kausapin ang aking mga magulang ay tinawagan ko din ang yaya ni Dion upang ibalita sa kanya na lilipat na kami. Itago na lang natin siya sa pangalang Nanay Ising. Parang pangalawang nanay ko na din siya. Dahil talaga namang napakabait niya at kahit ang anak ko lamang ang responsibilidad niya ay pati ako ay inaalagaan niya. Kaya naman isa siya sa mga maituturing kong naging malaking parte ng aking buhay bilang isang ina. Nang malaman niya na nakahanap na ako ng magiging sarili kong bahay ay masaya din siya para sa akin. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang magstay doon dahil 2-bedroom naman ang nakuha kong unit. Sumang-ayon naman siya sa akin dahil pabor din naman daw sa kanya ang ganong setup. Matapos namin mag-usap ay excited na akong nag-ayos ng mga gamit namin. Maayos din akong nagpaalam sa aming landlord sa apartment. Walang pagsidlan ang aking tuwa ng mga panahong yon habang nag-aayos ako ng mga dapat ayusin. Dahil sa wakas ay natupad ko na ang isa sa aking mga pangarap. Akala ko talaga ay magtutuloy-tuloy ang tila suwerteng dumating na yon sa aking buhay. Hindi ko akalain. Nang akala ko'y katuparan ng aking panaginip ay siya palang magiging isang pangyayari sa aking buhay na hanggang ngayon ay nakatatak pa din sa aking isipan. Pagkalipat namin ni Dion doon sa bago naming bahay ay talaga namang kung todo ayos ako. Pagdating ni Nanay Ising sa lokasyon ng aking condo unit ay napansin ko na parang hindi siya mapakali. Kapag tinatanong ko naman siya kung bakit ganon siya at kung may problema ba ay nakangiti lamang niya akong sinasagot na wala naman daw at wag ko na daw siyang pansinin. Nagtataka man ako sa kanyang kinikilos ay hinayaan ko na lamang din siya. Pagkatapos naming mag-ayos ng bahay ay nagpahinga naman kami saglit. Ang mga unang araw namin doon ay ayos lang naman ang lahat at walang nagaganap na kahit na anong kakaibang bagay. Ngunit pagkalipas ng ilang araw ay bigla na lamang akong nakatanggap ng isang tawag mula kay Nanay Ising habang nasa trabaho ako. Bihirang tumawag si Nanay Ising sa akin, depende na lamang kung talagang emergency. Kaya naman ang makita ko ang kanyang pangalan sa screen bilang caller ay kinabahan talaga ako. Agad kong sinagot ang kanyang tawag at doon ay natataranta niyang sinabi sa akin na mataas daw ang lagnat ng aking anak. At kahit na anong gawin niyang pagpapainom ng gamot dito ay hindi bumababa ang lagnat nito. Nang marinig ko yon ay inutusan ko siya na dalhin kaagad sa malapit na ospital ang aking anak. Tinawagan ko din si mama upang puntahan si Dion at Nanay Ising sa ospital dahil hindi ako makakauwi ng biglaan. Mabilis namang pumayag si mama na pumunta sa ospital kung nasaan sila Nanay Ising at Dion. Hindi ako masyadong nakafocus sa work ko ng gabing yon sa sobrang pag-aalala. Hinintay ko ang update nila mama sa akin upang mapanatag ang aking kalooban sa kalagayan ng aking anak. Mga madaling araw na siguro noon nang tumawag sa akin si mama at sinabing okay na daw si Dion. Pagdating sa ospital matapos siyang bigyan ng first aid procedures ay buwaba naman daw kaagad ang lagnat nito. Nakahinga naman ako ng maluwag matapos niyang sabihin yon.
Tinanong ko siya kung ano ang sinabi ng doktor sa dahilan ng pagkakasakit bigla ng anak ko. Ayon kay mama ay hindi din matukoy ng mga doktor ang dahilan ng pagkakaroon ng lagnat ng aking anak. Wala naman daw kasi silang nakita ang anumang bakterya sa kanya. Marahil daw ay lagnat laki lamang yon dahil malapit na din naman ang kanyang kaarawan. Sinang-ayunan naman ni mama ang ganong sinabi ng doktor. Ako naman ay medyo worried pa din ng kaunti dahil bihirang-bihirang magkasakit si Dion at hindi naman din malala kagaya ngayon. Dahil nga sa wala ding nakita ang mga doktor ay pinauwi na din naman sila. Sumama na rin si mama kay Nanay Ising at nagpa siyang doon na matulog sa amin. Kinabukasan pagka-uwi ko galing sa trabaho ay agad akong kinausap ni mama na inaasahan ko naman na. Alam kong may sasabihin ito tungkol sa lokasyon ng aking tinutuluyang bahay. Pagdating ko nga ay agad niya akong kinausap na bakit sa ganong lokasyon kami tumira. Alam ko naman daw na may pamahiin sa mga ganon na maaaring malasin ang sinumang nakatira sa isang tumbok na lokasyon. Medyo nainis lamang ako nang bigla niyang sabihin na kaya daw siguro nagkasakit si Dion ay dahil nga sa malas na dala ng tumbok na lokasyon na yon. Dala na nga din ang aking pagod at pag-aalala sa aking anak ay hindi ko tuloy naiwasang hindi masagot si mama at sinabi dito na wala naman sa lokasyon yon. Nagkataon lamang talagang lahat kaya huwag niyang i-relate ang mga nangyari sa lokasyon ng bahay na pinaghirapan kong makuha. Halata naman ng gulat sa mukha ni mama sa pagsigaw ko sa kanya. Hindi naman na siya nagsalita pa at mabilis na nagpaalam na uuwi na. Pagkaalis niya ay nakaramdam naman ako ng guilt dahil first time na masigawan ko ng ganon si mama. Oo, pasaway ako pero never ko siyang nasigawan. Mukhang narinig naman ni Nanay Ising ang naging pagtatalo namin ni mama kaya naman agad siyang lumapit sa akin pagkaalis ni mama. Kinausap niya ako at sinabihang intindihin ko na lamang ang aking mama dahil nagwo-worry lamang ito sa akin. Kung siya din daw kasi ang tatanungin ay hindi din niya gusto ang unit na nabili ko. Hindi lamang dahil sa lokasyon nito kundi dahil sa mabigatang pakiramdam niya dito. Umamin sa akin si Nanay Ising na noong unang beses na nakapasok siya sa unit na tinitirhan namin ay iba na ang kanyang pakiramdam dito. Bukod pa dito ay madalas din daw niyang maabutan si Dion at tila may kinakausap na ibang tao pero kapag i-check na daw niya ay wala naman daw kasama sa sala si Dion. Nagsasalitang mag-isa ang aking anak na animoy may kalaro ito doon. Hindi lamang daw niya sinasabi sa akin dahil nga alam niya kung gaano ko pinapangarap ang magkaroon ng sariling bahay at ayaw niyang sirain ito. Kaya naman mas pinipili niyang manahimik na lamang. Nang marinig ko ang sinabi ni Nanay Ising ay parang napaisip ako kung tama ba si mama na dahil ba sa unit na yon kaya nagkasakit ang aking anak. Ipinahinga ko muna ang aking isipan ng araw na yon. Kinagabihan nang mag-duty ulit ako ay na-open up ko sa mga katrabaho ko ang sinabi ni mama at ni Nanay Ising. Tinawanan lamang nila ako dahil yung mga ganong insidente na sinasabi nila ay posibleng nagkataon lamang. Yung tungkol naman daw sa kalaro ni Dion sa sala ay baka may imaginary friend lamang ito. Lalo na nga at normal na yon sa mga bata. Huwag ko na raw masyadong pagtuunan ng pansin ang ganong mga bagay dahil parang dinedeprive ko ang aking sarili na makuha ang aking pangarap. Mga oldies na daw kasi ang mga kasama ko kaya naman natural na ganon ang isipin nila doon. Alam naman daw namin na sa modernong panahon ngayon ay hindi na uso ang mga ganong mga pamahiin. Naisip ko na marahil ay tama nga ang aking mga katrabaho. Wala naman talagang kakaiba sa aking tinutuluyang unit. Medyo napaparanoid lang din siguro ako at dumagdag pa nga doon ang guilt na nararamdaman ko dahil nasagot ko ang aking mama.
Upang mawala na rin naman ang guilt na bumabagabag sa akin ay tinawagan ko si mama kinabukasan upang humingi ng tawad dito. Pinatawad naman niya ako pero sinabi din ito na hindi nagbabago ang kanyang opinyon sa bahay na aking nakuha at nakiusap ito sa akin na kung may makukuha kong ibang bahay na mas may maayos na lokasyon ay lumipat daw ako. Upang mapanatag lamang ang kanyang kalooban ay sumang-ayon ako sa kanya kahit pa nga alam ko sa sarili ko na hindi naman na ako maghahanap ng ibang lugar na matutuluyan. Okay naman na kami doon ng aking anak. Mas maganda pati doon dahil yung buwan ng hulog na dati ay sa pangungupahan sa apartment ko, inilalaan ay doon ko na lamang iuhulog sa unit kung saan makalipas ang ilang taon ay masasabi kong magiging sarili ko na talagang bahay. Sinabi ko din ang desisyon kong yon kay Nanay Ising. Bagaman at nakikita kong may pag-aalinlangan siya sa aking desisyon ay tinanggap naman niya ito. Matapos naman ang insidente ng pagkakasakit ng aking anak ay wala nang nangyaring anumang aberya sa aming pamilya. Ang akala ko nga ay ayos na talaga ang lahat at nagkataon lamang ang mga nangyari noon. Ilang buwan na din kasi kaming nakatira dito. Bagaman at may mga ilang masasabing tila kamalasang nangyayari sa amin ay hindi naman major ito. Tulad ng kinakatakutan ng iba. Kaya naman medyo panatag pa din ang aking kalooban. Ngunit isang araw, habang off ko ay doon ko naranasan ang sinasabi ni Nanay Ising. Nakakaibang nangyayari sa aking anak at siya talagang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Wala noon si Nanay Ising dahil pinauwi ko muna siya sa kanila saglit upang makapagpahinga din. Nandoon naman kasi ako ng araw na yon at may magbabantay kay Dion. Kaya naman parang off na din niya ang rest day ko sa aking trabaho. Maagang maaga akong nagising upang bumili ng makakain naming almusal ng anak ko. Pagkagising niya, habang pababa ay may nakita kong kasamahan kong tenant sa condo building na tila naghahakot ng kanilang mga gamit. Nang kausapin ko siya ay sinabi nito sa akin na lilipat nga siya dahil parang iba daw ang vibes ng lugar na yon. Ayon sa kanya, simula nang manirahan siya doon ay parang puro kamalasan ang dumarating sa kanyang buhay. Unang-una na nga doon ay yung nawalan siya ng trabaho. Tapos ay ilang beses din siyang nagkasakit na hindi naman umano usual sa kanya. Nagsimula lamang daw yon noong tumira siya sa lugar na yon. Pinayuhan nga din niya ako na habang maaga pa ay umalis na din ako sa building na yon habang hindi pa ako minamalas. Hindi ko naman alam kung matatakot ba ako sa kanyang sinasabi. Dahil so far naman ay wala naman akong nararanasan na katulad ng kanyang mga sinasabi. Pagdating ko sa unit, nakita kong gising na ang aking anak. Akala ko nga ay maabutan ko siyang umiiyak dahil nagising siyang walang kasama, ngunit nadatnang ko itong tahimik na nanonood ng TV. Napanatag naman ang aking kalooban dahil mukhang mas nalibang ito sa panonood. Pero habang hinahanda ko ang aking pagkain ay doon ko lamang naisip na hindi ko naman iniwang bukas ang telebisyon bago ako umalis. Hindi din naman marunong magbukas ang aking anak ng TV. Kaya paanong nandun ito at nanonood? Medyo nakaramdam ako ng kakaibang kaba dahil sa realisasyon na ito. Kaya naman matapos kong maghanda ng makakain naming mag-ina ay mahinahon kong nilapitan ang aking anak at tinanong kung sino ang nagbukas ng TV. Tumingin siya sa akin ng nakangiti at kahit bubulol-bulol sa kanyang pagsasalita ay sinabi nitong yung kaibigan daw niya sa bahay ang nagbukas ng TV.
Nang marinig ko ang sagot na yon ng aking anak ay automatic talaga na napalibot ako ng tingin sa aming unit. Pinapakiramdaman ko ang paligid, ngunit wala naman akong maramdaman na anumang off dito. Nang matapos kaming kumain ay nagpasya akong ilabas muna ang aking anak dahil parang medyo nakakaramdam na ako ng takot sa aming tinutuluyang unit matapos ng insidenteng yon ukol sa telebisyon. Pagbaba namin ay may nakasabay kaming isang babae na mukhang tenant din sa condo building na yon. Nang makita niya ang aking anak ay tuwang-tuwa siya dito. Dahil mukhang matagal na din namang nakatira doon ang babaeng yon ay tinanong ko siya kung may nararanasan ba siyang kakaiba sa building. Natatawa naman itong sumagot na wala naman daw. Actually nga daw ay swerte sa kanya ang lugar na yon. Na-promote siya sa kanyang trabaho and parang ang gaan ang pasok ng pera sa kanya. Bagaman at may mga naririnig siyang ibang tenant sa condo building na yon na nakakaranas nga umano ng kamalasan ay may ilan naman daw na sinuswerte. Parang may bigla itong naalala kaya naman tinanong niya ako kung saang unit ako nakastay. Nang banggitin ko sa kanyang unit number ay medyo nag-iba ang mood niya. Medyo na off naman ako sa reaksyon niya kaya hindi ko na napigilan na hindi magtanong kung bakit. Doon ay sinabi niya sa akin na yung unang may-ari daw kasi sa unit na yon ay namatayan ng kapamilya. May anak din daw ang mga ito na parang nasa edad ng aking anak. Ang asawang babae daw ay misteryosong nagkaroon ng isang malalang sakit dahilan upang pumanaw ito. Mahal na mahal daw nito ang kanyang anak at talaga namang maalaga ito doon bago siya nagkasakit. Kaya naman noong dinapuan ito ng karamdaman ay talagang dinamdam nito na hindi na niya maalagaan ang kanyang nag-iisang supling. Nagulat naman ako nang bigla itong magtanong kung wala daw ba akong nararamdaman sa unit na tinutuluyan ko. Nang sabihin kong wala naman ay sinabi nito na may ilang tumira na din daw kasi sa unit na yon na gaya ko ay may anak. Nag-iiba daw ang ugali ng kanilang mga anak at minsan daw ay naaabutan ng mga ito na tila may kinakausap na kung sino dito. Naalala naman ito na may litrato siya kasama noong sinasabi niyang dating may-ari ng unit na yon. Nang ipinakita niya sa aming mag-ina ang litrato nito ay nagulat ako nang masayang ituro ni Dion ang babaeng nasa larawan. Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang friend. Doon talaga ako kinilabutan ng husto. At maging ang kausap kong babae ay mukhang natakot na din. Ayon sa kanya ay mas okay daw siguro na lumipat kami ng ibang unit o matitirhang bahay dahil marami siyang nasasagap na balita sa building na yon. Na ang unit daw na tinitirhan namin ay medyo malas nga sa lahat ng mga tumitira dito. Talagang napaisip ako ng husto matapos kong marinig ang sinabi na yon ng babaeng nakasabay namin. Hindi ko na rin tuloy feel na lumabas kaya naman bumalik na lamang kami ng aking anak sa unit. Nakaramdam din kasi talaga ako ng takot matapos ngang mag-react ng ganon ni Dion sa litratong ipinakita nito. Upang mapanatag ang aking kalooban ay pinapunta ko si mama sa aking unit upang makapagtanong dito. Agad naman siyang pumunta doon. Pagkadating niya ay kinuwento ko sa kanya mga naganap noong umaga at maging ang aking nalaman doon nga sa tenant na nakasabay namin kanina. Matapos marinig ni mama ang aking kwento, Papa Dudut, ay tahimik lamang itong marahil at napapaisip din siya kung sasabihin ba niya ang kanyang opinyon o hindi na. Kaya naman sinabihan ko siya na ayos lamang kahit na ano ang sabihin niya at makikinig ako sa kanya. Doon na nga siya nagsalita at sinabing mukhang bukod sa malas, ang lokasyon ng building na yon sa amin ay may iba pa kaming kasama sa unit na yon. Dahil medyo hindi pa din ako naniniwala sa mga malas-malas na yan ay sinabi ko sa kanya na bakit naman yung tenant na nakausap ko ay sinuwerte siya. Dito pinaliwanag ni mama na minsan ay iba-iba ang epekto ng tumbok na lokasyon sa mga naninirahan dito.
posibleng dapuan ka ng swerte ngunit mas malaki ang chance na malasin ka dito. Sa sitwasyon daw namin ay mukhang ang kasamahan kong tenant sa building na yon ang sumasalo ng swerte habang kami namang nasa ibang unit ang sumasalo ng malas na dala ng lokasyon ng building na yon. Muli akong kinumbinsi ni Mama na umalis na sa lugar na yon, lalo pa nga at mukhang may iba nga kaming kasama ng aking anak doon. Dahil ilang tao na din ang nagsasabi sa akin na baka malasin nga ako ng husto. Sa lugar na yon ay nagpasya ako this time na makinig sa aking mama. Sa totoo lamang kasi ay hindi na din talaga maganda ang pakiramdam ko sa lugar na yon, Papa Dudut. Kumpara noong unang tumira kami doon, medyo naging mabigat na nga ang mga vibes nito. Kaya naman napagpasyahan kong isuko na lamang ito. Ayoko kasing dumating pa talaga ako sa punto ng aking buhay na maranasan ko ang kamalasang sinasabi nila bago ako matauhan. Matapos nga noon ay tinulungan ako ni Mama na makahanap ng ibang lugar na malilipatan. Sa awa naman ng Diyos ay nakahanap kami ng maayos na matitirhan. Rent-to-own style ito, medyo maliit kumpara sa unit namin pero masasabi kong mas masaya na kaming naninirahan dito. Umalis kagad kami ng aking anak at ni Nanay Ising sa building na yon at lumipat na nga dito sa bago naming nahanap na bahay. In fairness naman sa ilang taon naming pananatili dito ay masasabi kong mukhang tama naman ang naging desisyon kong makinig sa aking magulang. Hanggang ngayon nga po, Papa Dudut, ay masaya pa din kaming nakatira sa aming bagong nilipatang bahay. Ilang taon na ang lumipas simula nang umalis ako sa condo unit na yon, ngunit may mga pagkakataon naalala ko pa din ito. Wala na din akong naging balita pa sa kung ano ang nangyari sa lugar na yon at wala na akong balak na alamin pa ito. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Papa Dudut. Na ibinahagi ko lamang din po ang aking karanasang ito upang magbigay ng aral sa inyong mga tagapakinig na minsan sa ating buhay may mga desisyon tayong kailangang gawin kahit pa nga mahirap ito para sa atin. Maraming salamat po sa inyong oras and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Lian. May mga bagay sa ating buhay na tila napakahirap na makapag-decide. Tulad nga ng nangyari kay Lian, may mga pagkakataon na ang pakikinig at pagsunod sa payo ng mga taong nasa ating paligid, lalo na ng mga mahal natin sa buhay, ang siyang naglalayo at nagliligtas sa atin sa anumang kapahamakan. Kaya huwag tayong maging sarado ang tenga sa mga advice na maaari po nating mapulot at makuha mula sa mga elders, sa mga magulang po natin. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to like, share, and subscribe. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.